team kasama ang UNTV News and Rescue Team naka-standby sa Manila North Cemetery para magbigay ng agarang atensyong medikal sa mga magtutungo sa sementeryo. Pagpasok at paglabas ng mga taong nagpupunta sa Manila South Cemetery naka-live stream bilang bahagi ng mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa sementeryo ngayong Undas. Paghahanap sa mga nawawalang labi ng yumaong kaanak, problema pa rin sa Barangka Public Cemetery. Ilang mga pasahero humahabol pa rin sa mga bus terminal, port at airport upang makabiyahe ngayong Undas. 32nd APEC Summit Leaders Meeting sa South Korea, formal nang nagsimula ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong. At malakihang oil price hike nakaambang ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 31, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ininspeksyon ng hepe ng Philippine National Police ang bus terminal sa Cubao, Quezon City bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad ngayong Undas. Nais na masiguro ng pinuno ng pambansang pulisya na maayos na naipatutupad ang police visibility sa mga matataong lugar. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, kumusta ang isinagawang pag-iinspeksyon ng PNP Chief sa mga bus terminal? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sorpresang binisita ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang ilang mga bus terminal sa Cubao kagabi. Layo nito na matiyak na maayos ang latag ng seguridad para sa mga habol umuwi sa kanilang probinsya upang doon gunatain ang Undas. Nais din daw ni Lieutenant General Nartates na makita ang deployment ng mga pulis at kahandaan ng mga ito na tumugon sa anumang pangyayari. Kailangan din daw matiyak ang kaayusan sa mga terminal mula sa mga sasakyan hanggang sa mga pasilidad upang magabayan ng maayos ang mga biyahero sa kanilang paglalakbay. Sa naturang pag-iikot, Ella, kinausap ni Lieutenant General Nartates ang mga bus driver, konduktor at terminal management upang ibilin ang mga pasahero. Inatasan din ito ang mga police commanders na tiyakin ang seguridad, hindi lamang sa mga transportation hubs kundi maging sa mga tourist spots, mall at iba pang lugar na posibleng dagsain ngayong long weekend. Bagamat walang namomonitor na seryosong banta ang PNP ngayong Undas, puspusan pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan para bantayan ang iba pang posibleng mangyaring krimen. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Maluwag ang sitwasyon ngayon sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Pero kahit kakaunti ang mga pasahero, naghanda pa rin ang karagdagang mga unit ang bus company doon, lalo't hindi na bago para sa kanila ang dagsa ng mga pasahero kapag ganitong mga panahon na may long holiday. Mula sa Cubao, Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, dagsa na ba yung mga uuwi ng probinsya dyan sa terminal ng bus sa Quezon City? Agad sa mga oras na ito, hindi na ganun karami o hindi na punuan yung ilang bus terminal dito sa Cubao, Quezon City dahil ayon sa mga kumpanya ng bus, humupa na yung dagsa o dami ng mga babiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya dahil karamihan sa mga ito ay nakabiyahe na kagabi pa lamang hanggang kaninang madaling araw. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga biyahero sa iba't ibang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ayon sa mga tauhan ng bus terminal, inaasahan na nila ang pagdating ng mga babiyahe pauwing probinsya, lalo na taunang ganito ang sitwasyon tuwing long weekend at Undas.
Kaugnay nito, magkakaibang sistema ang pinatutupad ng bawat kumpanya ng bus para masigurong ma-accommodate ang mas maraming biyahero. Gaya na lamang sa isang bus company na may biyaheng patungong Bulacan at Nueva Ecija. Ayon sa kanilang pamunuan, wala silang advance booking sa kanilang mga biyahe dahil first come first serve ang kanilang sistema sa pagsasakay ng pasahero. Ang ginagawa naman namin doon, basta may mga tsaka disabled, yung mga buntis, lalagyan naman natin sa una yung para sila yung priority natin, unang isakay. Kasi kamukha nga matatanda na, may makapansanan yung iba, sila una sa pagsakay. Tapos din yung mga ano naman, kung wala namang, kaya lang naman sila pipila dyan pagka ganyang may mga pasahero, pero kung wala naman, dire-diretso lang sa bus. Mabilis naman nila ang ganitong sistema dahil maaga pa lang ay nakapagdagdag na rin sila ng mga bus bilang tugon sa inaasahang dami na uuwi ngayon. Nagpaalala rin sila sa mga babiyahe na kung maaari ay huwag magdala ng napakaraming gamit upang hindi na rin mahirapan sa pagsakay. Samantala kahit fully book na ang ilang biyahe sa iba't ibang ruta ng mga bus, tiniyak ng mga kumpanya na maaari pa rin mag-walk-in at mag-chance passenger ang mga hahabol sa pag-uwi. Aga kung sa mga oras na ito, hindi pa ganoon karami yung mga nag-chance passenger o nag-walk-in sa iba't ibang terminal ng bus dito sa Cubao, Quezon City. Ayon sa mga kumpanya ng bus, inaasahan nila na posibleng dumami ang mga ito pagdating ng gabi dahil yung iba, maaaring may iba pang inasikaso o may pasok pa sa trabaho. Ngunit tiniyak nila na sa mga habol na uuwi ng probinsya ngayong weekend ay meron silang mga karagdagang bus na inihanda para ma-accommodate nga yung mga hindi pa nagpapa-book o yung mga mag-chance passenger hanggang mamayang gabi. Ayan muna update mula rito sa Cubao City. Balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Patuloy ang pagdating ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong araw ng Biyernes. Ilan sa mga ito ang bibiyahe pa uwi ng probinsya habang may iba naman ang magbabakasyon sa labas ng bansa. Mula sa NAIA Terminal 3, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, marami pa rin bang mga pasahero dyan sa Terminal 3? Magandang umaga, Ella. As of this 11:30 a.m., nakita natin na nagiging maayos pa yung daloy dito sa Terminal 3 at kakaunti na yung pumapasok na mga pasahero. Pero kaninang alas 2 ng madaling araw, nakita at naibalita ng NAIA Terminal na pagdagsa ng mga tao at mga biyahero kanina hanggang alas 6 ng umaga dahil nga humabol para makauwi sa kanilang mga probinsya. Gayunman, may mga ilang mga terminal naman na bagamat huling araw na ngayon bago mag-undas ay inaasahan nila na magiging maluwag na yung pasok o dating ng mga tao. Inaasahang hindi na mapupuno at magiging siksikan ang mga tao na pupunta at hahabol ngayon pauwi ng kanilang probinsya sa dalawang terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Sa Terminal 1, inaasahang nasa mahigit 14,000 ang magiging kabuuang departure ngayong October 31. Habang sa Terminal 2, maluwag na at mangilan-ngilan na lamang na pasahero ang humahabol. Kaya inaasahan ng pamunuan na magiging magaan na lamang ang daloy ng mga darating pa nahahabol ng mga pasahero ngayong undas. Paliwanag ng NAIA Operational Team, October 20 to 24 pa lamang nagsiuwi ang mga pasahero kaya hindi na inaasahang magkakaroon pa ng malaking bulto ng pasahero. Gayunman, hindi iniaalis ng terminal na maaaring may humabol pa na nasa 1,000 na mga babiyahe. Samantala sa Terminal 3 naman, kaninang umaga dinagsa ng maraming pasahero ang terminal pasado alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga at inaasahan na mamayang hapon bandang alas 2, sabay-sabay muli ang dating ng mga tao. Sa kabilang banda, sa PITX naman tinatayang nasa 68
2,732 ang kasalukuyang crowd estimate sa lugar. Samantala, para naman sa mga babiyahe patungong south, nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Health kaninang umaga at mayroong mga emergency tents sa South Luzon Expressway, partikular na sa KM29 at KM43 southbound lane na magsisilbing mini health station para sa mga motoristang uuwi pa ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. May mga doktor, nurse at ambulansyang nakaantabay dito upang magbigay ng agarang tulong sakaling magkaroon ng emergency habang nasa biyahe. Ella, bagamat nagbigay ng ulat ang ilang mga terminal na magiging maluwag na yung pagdating ng mga hahabol pa na pasahero, pero hindi naman nila iniaalis yung mga biglaang hahabol pa. Gayunman, nagpaalala pa rin ang mga terminal sa mga pasahero na kanilang i-check na mabuti yung kanilang mga bagahe o yung kanilang mga dadalhin at kung maaari ay huwag nang magdala pa ng mga prohibit o yung mga ipinagbabawal na mga bagay upang hindi na maging dulot pa ito sa delay ng kanilang mga pag-alis. At yan muna ang update mula dito sa May NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Ella. Mia, kumusta naman ang trapiko dyan sa paligid ng NAIA at wala naman bang mga report na delayed flights? Base naman kanina, Ella, sa naging pag-iikot natin, maluwag naman mula sa Terminal 1, 2 at dito nga sa 3 nakita natin as of this morning mula kaninang alas 9 hanggang ngayong 11 maluwag pa yung daloy ng trapiko at wala pa rin naman base sa ulat nila na napabalita ng mga delay flights. Base rin sa mga nakakausap natin ng mga pasahero, particular sa Terminal 2 at yung mga mangilan-ngilan dito sa Terminal 3 ay naging smooth naman yung kanilang mga pag-alis o kanilang pagdating din dito sa mga terminal. Ella. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Kakaunti na lamang ang mga pasahero na humahabol sa mga biyahe ng barko ngayong araw sa Batangas Port. Sa kabila nito, patuloy pa ring ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa pantalan para sa kaligtasan ng mga pasahero. Mula sa Batangas Port, may report si Benedict Samson live. Benedict, kumusta yung sitwasyon ngayon dyan sa Batangas Port, pati na yung seguridad na ipinatutupad sa mga pasahero? Magandang umaga at sa ngayon ay matumal pa yung pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Port at patungkol naman sa security na ipinatutupad dito sa pantalan ay magkatuwang ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa pagpapatupad nga ng seguridad at may nag-iikot din na K-19 ng PCG upang masiguro nga na ligtas yung mga pasahero dito sa pantalan. Sa tala ng Batangas Port Management Office, nasa 13,362 ang bilang ng mga pasahero na dumating sa terminal kahapon, October 30. Ayon kay Batangas Port Manager Aurora Mendoza, wala na rin silang inaasahang pagdagsa ng bulto ng pasahero ngayong araw. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day. Yung last day of office kahapon, and then ngayon kasi declared holiday na tayo. So sa aming record, kahapon yung pinakamalaking volume ng pasaherong dumating. So may darating at may darating pa rin ngayon. Pero ang sa tingin ko lang, hindi ganun lolobo din ng katulad ng naitala kahapon. Pero kahit holiday ngayong araw ay kakaunti ang pasahero. At tiniyak din ng Batangas Port na tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barko. So agad na nanatiling maluwag yung pila ng mga pasahero dito at meron nga mga ticketing booth na halos walang, kundi man nakakaunti ay walang nakapila. Siya muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Aga. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Nagdadatingan na ang kababayan natin na magpapalipas ng long holiday sa Bicol Region. Kaya naman tiniyak ng mga tauhan ng PCG na nakahanda na rin sila at nakaposte na sa mga pantalan para masiguro ang kaayusan at seguridad ng mga biyahero. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, sa tala ng PCG, ilan na ang mga pasahero ang dumating at umalis dyan sa mga pantalan sa Bicol?
Yes, magandang tanghali sa Coast Guard District Bicol. Nasa 1,500 na ang dumating at 2,400 ang umalis dito sa mga pangunahing bantalan sa rehiyon. Simula nga ng pagbabantay dito para sa long holiday. Nakapagsagawa na ang PCG ng inspeksyon sa 37 sasakyang pandagat at mahigit 400 rolling cargoes. Sa Masbate City, nagpapatrolya ang mga tao ng Coast Guard kasama ang K9 unit para sa random inspeksyon ng mga bagahe at sasakyan. May matauhan din ang mga shipping lines na tumutulong sa mga pasahero sa pagsaayos ng schedule ng mga barko. Nakadeploy ang 460 personnel ng Coast Guard sa mga pantalan sa Bicol sa ilan ng heightened alert status. May siyam na land assets at 17 water assets na nakahanda para sa emergency response at crowd control. Nakipag-ugnayan din ang PCG sa PTA, Marina, LGU at PNP para sa mas maayos na port operation. Pinapaalala ng PCG ang publiko na sumunod sa safety protocols, iwasan ang overloading at makipagtulungan sa mga inspeksyon. Tatagal ang offline biyaheng ayos ng DOTR hanggang Nobyembre 4. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik kayo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagkaroon ng bahagyang pagluwag ngayon sa daloy ng mga sasakyan sa kahabaan ng North Luzon Expressway matapos ang heavy traffic kagabi hanggang kaninang madaling araw. Sa kabila nito, tiniyak pa rin ng NLEX Management ng kanilang mahigpit na pagbabantay para sa seguridad at sa maayos na pagbiyahe ng mga motorista pauwi sa kani-kanilang probinsya. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung kasalukuyang sitwasyon dyan sa Balintawak Toll Plaza at kumusta rin yung pila ngayon sa mga kumukuha ng 1 RFID? Sa ngayon nga ay marami pa rin nga yung mga dumadagsa para kumuha ng 1 RFID dito sa Balintawak Toll Plaza. Pero yung sitwasyon naman dito ay light to moderate ang traffic ngayon kumpara kahapon na talagang heavy traffic ang naranasan hanggang kaninang madaling araw sa Balintawak. Tinatayang nasa 475,000 motorista ang dadagsa sa NLEX hanggang November 3. Mas mataas ito ng 10% o karagdagang 25,000 kada araw kumpara sa karaniwang 400,000 to 450,000 daily average sa NLEX at SCTEX. Ayon kay Robin Ignacio, NLEX Traffic Operations Head, bahagyang lumuwag na ang trapiko kumpara kahapon. Nagpatupad na rin ng counterflow mula Balintawak southbound hanggang Marilao, Bulacan upang maibsan ang traffic congestion. Patuloy naman ang daloy ng trapiko ngunit nananatiling mabigat sa bahagi ng NLEX Connector sa Valenzuela hanggang Marilao at San Fernando, Pampanga at Tarlac Toll Plaza. Inaasahan ng NLEX Management na luluwag ang trapiko mamayang gabi ngunit babalik ang bigat ng daloy ng trapiko bukas ng hapon November 1 sa pagbalik ng mga motorista patungong Maynila lalo na sa Bukawe Toll Plaza, Bulacan. Aga sa sitwasyon nga ngayon dito ay kung mapapansin natin dito ako sa lugar ng dito kumukuha ng 1 RFID yung ating mga kababayan at kasalukuyan nga ngayon na maraming mga kababayan natin yung nahabol para makakuha ng 1 RFID stickers. Sa ngayon nga aga inaasayon sa NLEX Management nasa 400 na yung kumukuha ng RFID simula nga 1 RFID kahapon at inaasahang tataas pa ito ngayong araw dahil sa mga bakasyonista na patungong norte para makaiwas sila sa mabigat na trapiko at tuloy-tuloy na daloy ng kanilang mga sasakyan patungo sa norte para iwas din hassle sa kanilang mga pagbiyahe. At yan muna ng ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo dyan sa studio. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Magdi-deploy ng karagdagang tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa lahat ng international airport sa bansa ngayong undas dahil sa inaasahan dagsa ng mga biyahero ngayong long weekend. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, fully manned ang lahat ng immigration counters upang mapabilis ang pagproseso ng mga pasahero at maiwasan ang aberya. Tiniyak din ito na nakahandang magtrabaho ang mga BI personnel para ma-accommodate ang pagdami ng mga pasahero ngayong undas break
kasabay ng paalala sa mga biyahero na dumating ng 3 oras bago ang kanilang flight. Dagdag pa nito, nananatiling maayos ang operasyon sa mga paliparan sa kabila ng mga ginagawang airport improvement at nanawagan ito ng pasensya at kooperasyon mula sa publiko upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe. Bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad sa Manila South Cemetery, naka-livestream ang labas-pasok ng mga tao sa loob ng sementeryo. Mula sa Manila South Cemetery, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, gaano ba kahigpit yung seguridad na ipinatutupad ngayon dyan sa Manila South Cemetery? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bantay sarado ng mga CCTV cameras ang buong area nitong Manila South Cemetery habang naka-livestream naman ang paglabas at pasok ng mga dadalaw dito. Pangunahin sa prioridad ngayong panahon ng undas ang kaligtasan ng mga individual na pupunta sa mga sementeryo, lalo na at inaasahan ang dagsa ng mga tao. Para ngayong undas 2025, naglunsad ang Manila South Cemetery ng 24/7 live stream ng kanilang vicinity na maaari ding makita sa kanilang Facebook page. Ayon sa officer in charge ng Manila South Cemetery Administration, 35 CCTV cameras ang nakapalibot sa lugar, habang mayroon din silang drone cameras na pinapalipad sa paligid. Partikular na makikita ang kamera sa entrance at exit ng naturang sementeryo upang ma-monitor ang paglabas at pagpasok ng mga dadalaw, maging kung ano-anong mga gamit ang kanilang dadalahin sa loob ng sementeryo. Para ma-monitor natin yung mga gumagawa ng masama, mga nagpapasok ng mga pinagbabawal. Yung mga pinagbabawal tulad ng mga lumiliyab, mga thinner, mga pintura, bawal na pong magpintura, tsaka yung mga matutulis na bagay. Asot pusa, wala pa naman. Ayon sa pamunuan, noong October 26 lamang nila ito pinasimulan at plano pang ipagpatuloy araw-araw, hindi lamang ngayong undas. Inaasahan namang aabot ng 20,000 ang dadalaw sa araw na ito, kung saan posibleng dumagsa mamayang makapananghali o mamayang hapon. Aga hanggang kaninang alas 11 ng umaga, nakapagtala na ang Manila South Cemetery ng 9,700 na mga individual na bumisita dito, simula yan kaninang alas 5 ng madaling araw. Yan muna ang update mula dito sa Manila South Cemetery. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Patuloy ang pagdating ng mga tao sa Manila North Cemetery ngayong araw ng Biyernes. Kaalinsabay nito ay naka-standby rin doon ang ilang mga rescue team, kabilang na ang puwersa ng UNTV News and Rescue para umalalay sa mga kababayan natin doon na mangangailangan ng agarang atensyong medikal. Mula sa Manila North Cemetery, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, mayroon na bang mga nadala o nagtungo dyan sa medical booth para humingi ng medical assistance sa mga rescue team? Magandang umaga, Ella. Actually, sa pag-iikot natin dito sa Manila North Cemetery, may iba't ibang mga booth na nakatalaga o naka-standby, yung mga iba't ibang rescue units na nakadeploy dito. Kabilang na nga dyan ang UNTV News and Rescue. At marami na, Ella, na mga nagpupunta sa mga rescue booth. Pero karamihan dito ay nagpapakuha ng kanilang blood pressure. At dito nga sa ating kinaroroonan, Ella, nandito sa aking likuran, naka-standby yung ating UNTV News and Rescue. And as of the moment ay nasa halos 100 na ang nabigyan ng libreng serbisyo ng UNTV News and Rescue. Pangunahin din dyan, gaya ng ating nabanggit kanina, ay nagpapakuha ng blood pressure. Meron kanina nagsabing nakaranas sila ng pagkahilo. At meron din tayong nakita kanina nabigyan ng tulong kung saan talagang nakulap siya, Ella, dahil sa pag-iikot siguro niya sa sementeryo, dahil na rin sa pagod ay agad siyang mabuti at agad siyang nailapit doon sa naka-standby na medical unit. At
patuloy naman na inaabisuhan ng Manila Local Government Unit yung ating mga kababayan, Ella, na mag-ingat nga. Pwedeng hanggat maaari ay magdala po kayo ng inyong mga payong o kaya magbaon din ng tubig dahil bagamat sa ngayon, Ella, ang sitwasyon dito ay medyo hindi katulad noong nakaraang taon na talagang mainit, sa ngayon ay makulimlim, so hindi pa ganun karami ang ating mga kababayan na lumapit sa ating mga medical o sa mga rescue units upang humingi ng tulong. Magkagayon pa man, dapat na sumunod lamang doon sa mga ipinatutupad ng pamahalaang lungsod sa mga panuntunan din. Sana huwag mag-violate yung ating mga kababayan, huwag na po magdala ng alak, noong mga matatalim na mga bagay o matutulis, para huwag na po kayong maaberya sa inyo pong pagpasok sa sementeryo, para hindi na po kayo ganong matatagalan doon sa pila, dahil doon sa part na yan, Ella, mamaya inaasahan natin na maaaring magsiksikan at doon ay isa rin nakaranas din yung ating mga kababayan ng pagkahilo, lalo na pagka talagang meron ng katandaan at matagal na nakatayo sa pila, ay ganun talaga, mayroong makakaramdam ng hindi maganda sa kanilang kalusugan. Kaya mamaya, Ella, magbibigay tayo ng update sa mga sitwasyon pa dito sa Manila North, kung ano ba yung mga na-recover, kasi may mga ipinagbabawal nga rin. Ang nakita natin kanina ay mga sigarilyo, meron ding mga nagdadala pa ng mga walis, which is bawal na rin kasi ang paglilinis sa ngayon. Mayroon na lang ibinigay ang pamahalaang lungsod na tapos na noong 27 na period kung saan pwedeng magkumpuni o maglinis yung ating mga kababayan doon sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. So far sa ngayon, Ella, maayos pa naman. Wala pa namang untoward incident na naitala dito. Yung traffic maayos. May mga nakadeploy naman ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, at sapat din ang tauhan ng Philippine National Police, at mayroon ding mga multipliers na nakadeploy dito sa Manila North Cemetery. As of 10 a.m. Ella, nasa 6,000 mahigit yung crowd estimate na naitala ng Philippine National Police. So hindi pa ganun karami, no, pero inaasahan natin na bukas hanggang sa Sabado ay sa Sabado hanggang sa Linggo ay magtutuloy-tuloy pa itong pagdami ng mga tao dito sa Manila North Cemetery. Noong nakaraang taon ay nakapagtala ng mahigit 1 milyon na crowd estimate itong pamunuan ng sementeryo. Yan ang ating update mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Ella. Dante, pwede rin bang mag-overnight dyan yung mga dadalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay? Ella, strictly 5 a.m. yung opening ng sementeryo hanggang 9 p.m. lamang pinahintulutan na makapasok. So after that, wala nang pinapahintulutang makapasok. So kapag nakapasok ka naman ng 9 p.m., so mayroon lang limit na ibinibigay ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng mga ilang minuto para naman lumabas sa pamunuan ng sementeryo, dahil maglilinis pa rin naman ang tauhan ng Manila Local Government Unit, katuwang ang MMDA, doon sa mga maaring kalat na naiwan, para kinabukasan yung mga papasok dito ay at least maaluan naman sa kanilang pagpasok sa sementeryo. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Problema pa rin ngayon sa ilang mga nagtutungo sa Barangka Public Cemetery sa Marikina ang paghahanap sa nawawalang labi ng kanilang mga yumaong kaanak. Ang mga ito ay sinasabing inilipat umano ng dating namamahala sa sementeryo nang walang abiso sa kaanak ng mga ito. Mula sa Barangka Public Cemetery, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, marami pa rin ba dyan sa Barangka Public Cemetery yung mga naghahanap ng mga nawawalang labi ng kanilang mga kaanak dyan? Aga, sunod-sunod na dumadating simula pa kaninang umaga yung ating mga kababayan na naghahanap ng kanilang mga nawawalang labi dito sa Barangka Cemetery. May galing pa ng Rizal at Quezon City na plano sanang ilipat na ng lugar ang libingan ng kanilang mga kaanak. Ang problema, hindi na nila mahanap ang mga labi.
Ang iba mula pa noong 2023 nawawala ang labi ng kanilang mga kaanak pero hanggang ngayon hindi pa nila ito natatagpuan. Matatandaang noong nakaraang taon naging issue ang exhumation ng pamunuan ng sementeryo sa mga labi ng matagal ng nakalibing subalit wala silang abiso sa mga kaanak ng mga nakalibing. Kaya ang pamahalaang panglungsod ng Marikina pinalitan ng pamamahala sa sementeryo. Subalit ang problema, walang dokumento na iniwan ang dating namamahala dito. Pansamantalang inilagay sa isang bodega ang mga labi ng mga hinukay ng dating administrador ng sementeryo. Nakalagay ito sa mga sako na may code number pero dahil walang listahan, hindi na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga buto. Sinubukan din nating humingi ng update sa pamahalaang panglungsod ng Marikina pero hanggang ngayon ay hinihintay pa natin yung kanilang sagot ukol dito. Diyan muna ang latest mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Muling ipinatutupad ng Bureau of Corrections o Bucor ang e-Undas program sa Nobilibid Prison upang bigyan daan ang mga persons deprived of liberty o PDL na makausap ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng video call. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., layunin ng programa na mapanatili ang ugnayan ng mga PDL at kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Ang e-Undas ay maaaring i-avail mula October 30 hanggang November 2 sa pamamagitan ng email o e-Dalaw system. Inaasahang makatutulong ito upang kahit nasa loob ng piitan ay maramdaman ng mga PDL ang presensya ng kanilang pamilya ngayong holiday. Formal nang nagsimula ngayong araw ang 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa Gyeongju, South Korea. Kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nakiisa sa pulong. Mula sa Gyeongju, South Korea, naroroon ang ating kasama na si Nel Maribohok live. Nel, sino-sino yung mga leader ng bansa na dumating dyan sa APEC Summit at saan si sentro yung kanilang pulong? Yes, Nel? Okay, balikan po natin ang ulat na yan ni Nel Maribohok. Sa kanyang unang araw sa South Korea kahapon, unang hinarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino community sa Busan. Sa naturang pagtitipon, inilatag ng Pangulo ang mga planong isusulong niya sa APEC Leaders Meeting para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Kabilang dito ang pagtutok sa kapakanan ng mga may maliliit na negosyo, pagtugon sa climate change at pagpapalakas ng pamumuhunan sa agrikultura at renewable energy. Dahil po halos sa 99% po ng negosyo lalo na sa Pilipinas ay MSME. Kaya't kailangan po nating alagaan ang mga nagpapatayo ng maliliit na negosyo at para naman sila ay mapalago, hindi naman sila naiiwanan sa mga oportunidad na nandyan, basta't maipalaman natin sa kanila. We will include digital trade opportunities, food and energy security, create sustainable jobs for our workers both at home and abroad. Bukod dito, ipinahayag din ng Pangulo na magbubukas na ang Philippine Consulate at SSS Office sa Busan upang mas mapagsilbihan ang mga kababayang Pilipino sa South Korea. Formal lang nagsimula ngayong araw ang 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa Gyeongju, South Korea. Kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nakiisa sa pulong. Mula sa Gyeongju, South Korea, balikan natin ang ating kasama na si Nel Maribohok live. Nel, sino-sino yung mga leader ng bansa na dumating dyan sa APEC Summit at saan sa sentro yung kanilang pulong?
Yes, winelcome nga kanina ni South Korean President Lee Jae-myung ang mga leader ng bansa. Nakalahok nga dito sa leaders meeting dito sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC dito sa South Korea. Kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kapwa ASEAN leaders na dumalo dito sa APEC Summit. Dumating rin dito si Chinese President Xi Jinping, Crown Prince ng Abu Dhabi na si Khaled Mohammed Al Nahyan, Australian Prime Minister Anthony Albanese, Canadian Prime Minister Mark Carney, Japan Prime Minister Sanae Takaichi, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, Deputy Prime Minister ng Russia na si Alexei Overchuk, United States Secretary of the Treasury na si Scott Bessent at iba pang mga partner dialogue organizations at iba pang mga bansa na dumating dito. Pag-uusapan sa pulong kung paano mapapalakas ang ekonomiya ng rehiyon at mapapabilis ang palitan ng produkto at serbisyo. Ayon kay Pangulong Marcos, para sa Pilipinas malaking tulong ang APEC at dito rin kasi natatalakay kung paano mapapadali ang pagpasok ng negosyo na magpapasok naman ng oportunidad o trabaho sa bansa. Ang South Korea bilang host ng APEC events ngayong taon ay nagsisikap na makabuo ng tinatawag na Gyeongju Declaration na sinusuportahan ng lahat ng mga lumahok sa summit. Bibigyan din nito ang mga inisyatibo gaya ng artificial intelligence at pagbabago ng demografiya. Mamaya bandang 1:30 ng hapon dito sa Korea ay magbibigay ng kanyang special remarks si Pangulong Marcos dito sa magaganap na APEC CEO Summit. At bukas din yung second day session ng APEC kung saan may mga natitira pang mga pagpupulong ang APEC leaders at hanggang linggo ay meron pang magaganap na event, sidelines event si Pangulong Marcos dito bago ang kanyang pagbalik sa Pilipinas. At yan muna ang ating update. Mula dito sa South Korea, balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan ang korupsyon dahil sa pagpapababa ng halaga sa materyales ng mga proyektong pang-imprastruktura ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pre-departure speech bago magtungo sa South Korea para sa APEC Summit. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na hindi maapektuhan ang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Ang reforma naman na ito ay susundan na anya ng ibang mga ahensya at ang matitipid na pondo ay ilalaan sa mahalagang programa. So let me be clear, the quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. In this light, the DepEd, DADILG, DOH, DOTR, NI, and all other relevant agencies shall immediately follow the same pricing system as that of the DPWH. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. So Hindi sakay ng air asset na lumabas ng Pilipinas si resigned Congressman Elizalde Co ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Noong Miyerkules, kinumpirma ng CAAP na nakalabas na ng Pilipinas ang 3 sa air assets na iniuugnay kay Co. Batay sa kanilang monitoring, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ang 2 Agusta Westland helicopter. Umalis ang mga ito ng bansa noong August 20 at September 11. Samantala ang Gulfstream aircraft ay nasa Singapore mula noong August 16. Ayon kay CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, kahit nasa ibang bansa na ang 3 sa air assets ng dating kongresista, maaari pa rin itong kumpiskahin ng CAAP oras na magkaroon na ng forfeiture order. Actually, kasama dun sa flight plan, pag nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at wala namang si Saldi ko doon. Sa 3 eroplano, clear po ayon sa manifest na naka-attach doon sa request for flight plan.
Nadagdagan pa ang bilang ng mga kongresistang nagsapubliko ng kanilang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Partikular na sina Navota City Representative Toby Tiangco at House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Nagkakahalaga ng 213.93 million pesos ang net worth ni Congressman Tiangco. Nagkakahalaga naman ng mahigit 70 million pesos ang net worth ni Congressman Erice. Hinikayat naman ng ilang minority members sa mga kapwa kongresistang huwag nang magpatumpik-tumpik sa paglalabas ng kanilang SALN. Guidelines are important, no? Especially related to the SALN release, no? But what's more important is the call of the times. Nire-reiterate lang ng Makabayan Bloc yung kanyang challenge sa lahat ng mga opisyales, no? Kung walang itatago, ilabas. Susuriin ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang napaulat na 10 bilyong pisong dagdag sa panukalang pondo ng Kamara. Mula sa 17.2 billion pesos sa National Expenditure Program, nadagdagan ito sa ipinasang bersyon ng House of Representatives. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Isa sa red flags na nakita ng People's Budget Coalition sa House General Appropriations Bill for Fiscal Year 2026 ang 61% na itinaas sa panukalang pondo ng Kamara sa susunod na taon. Mula sa 17.2 billion pesos na rekomendasyon sa ilalim ng National Expenditure Program, nadagdagan ito ng 10.5 billion pesos sa bersyong ipinasa ng Kamara nitong Oktubre. Ang bulto ng dagdag pondo ay para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara. Mula 10.7 billion pesos sa original proposal, tumaas ito sa 18.5 billion pesos sa House version ng panukalang pambansang pondo. Nobody has been picking up on this, but the House of Representatives increased its own budget allocation by 61%, no, added 10 billion to its own line item, no, in the House version of the General Appropriations Bill. Ayon kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, susuriin niya ito. Aminado rin itong hindi siya aware sa dagdag pondo para sa Kamara. We have to look into that. I mean, I'll check it out. Yung increase in the House mismo, the House of Representatives budget. Tinanong rin ng kongresista kung ano ang reaksyon nito sa timing ng dagdag pondo sa gitna ng matinding corruption scandal sa bansa, bunsod ng maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kabilang na ang mga para sa kontrabaha. Kasi nga ang talagang dapat naging mentality ng House is maging very sensitive about all this and be very careful about spending and be very careful about when it comes to the fiscal space and the fiscal spending dahil nga sa tindi ng mga alegasyon about corruption. Naniniwala rin ang kongresista na panahon na para muling pag-aralan ang mga nakagawian ng tradisyon ng hindi pagbusisi sa budget ng Kamara, Office of the Vice President at President. Wala pa namang pahayag kaugnay ng taas pondo ng Kamara para sa 2026 si House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news para sa mga motorista. Posible magpatupad ng malaking dagdag sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, maaaring tumaas ng mahigit 2 piso ang kada litro ng diesel, habang nasa piso at 20 sentimos ang posibleng maging dagdag sa kada litro ng gasolina. Samantala, piso at 75 sentimos naman ang itataas sa presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ilan sa mga dahilan ng oil price hike ay ang pagluwag sa tensyon sa kalakalan ng US at China na magpapataas sa demand ng langis. Gayon din, makakaapekto sa presyo ang ipinataw na sanction ng UK, US at EU laban sa Russian oil companies.
Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagbaba ng inflation ngayong October 2025. Sa inilabas na statement ng BSP, posibleng bumagsak sa pagitan ng 1.4% hanggang 2.2% ang inflation rate ngayong buwan. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng presyo ng bigas, isda, gulay, kuryente, at ang paghina ng piso laban sa dolyar ang pangunahing nagtulak ng inflation. Bahagya naman itong nabawasan dahil sa pagbaba ng presyo ng langis, karne at prutas. Tiniyak ng BSP na patuloy nitong babantayan ang iba't ibang factor na maaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. At para naman sa ating ulat panahon, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Davao Region at Lanao del Norte. Isang low-pressure area o LPAD ang patuloy na binabantayan ng ahensya sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may medium chance na maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Samantala, sa mga kababayan nating lalabas ng bahay o uuwi ng mga probinsya ngayong weekend, maghanda sa maulap na panahon na may mga pag-ulan, lalo na sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa patuloy na epekto ng ITCZ. Mas magiging bahagyang maulap hanggang maliwalas naman ang lagay ng panahon sa Hilagang Luzon. Pero maaari pa rin magkaroon ng panandaliang ulan dahil sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Muling nagbuga ng makapal na abo ang Bulkang Kanlaon ngayong Biyernes ng umaga. Base sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, makikita ang pagbuga ng bulkan ng makapal na abo na umabot sa 250 metro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ang ash emission ng 7 minuto na nagsimula bandang 6:30 a.m. at nagtapos ng 6:37 a.m. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Kinumpirma ng Israel ang pagtanggap ng 2 bangkay ng mga bihag mula sa grupong Hamas sa tulong ng Red Cross. Ayon sa Israeli Prime Minister's Office, nakilala ang mga ito na sina Amiram Cooper at Sahar Baruch na parehong nasawi habang hawak ng mga militante sa Gaza. Nagpahayag ng pakikiramay ang gobyerno ng Israel sa mga pamilya ng mga biktima at nanawagang maibalik pa ang natitirang mga bangkay ng hostages. Ito ang pinakabagong hakbang sa pagpapatupad ng kasunduan sa Hamas na isauli ang lahat ng mga bihag, buhay man o patay sa loob ng itinakdang panahon. Simula October 31 ay ititigil na ng US-based broadcaster na Radio Free Asia o RFA ang lahat ng operasyon nito dahil sa kawalan ng pondo bunsod ng nagpapatuloy na government shutdown sa Amerika. Ayon kay RFA President Bay Fang, napilitan silang isara ang mga tanggapan at tuluyang magtanggal ng mga empleyado matapos bawasan ni Pangulong Donald Trump ang pondo ng mga media na suportado ng gobyerno. Itinuturing itong malaking dagok sa malayang pamamahayag, lalo na't ang RFA ay isa sa ilang pinagkakatiwalaang boses ng media sa mga bansa sa Asia gaya ng China, Myanmar at North Korea. Tuluyang inalis ni King Charles III ang lahat ng titulo at karapatan sa tirahan ng kanyang kapatid na si Prince Andrew bilang bahagi ng paglayo ng monarkiya sa kontrobersya na Jeffrey Epstein scandal. Ayon sa Buckingham Palace, hindi na maaaring gamitin ni Andrew ang titulong Prince o Duke of York at kilala na lamang siya ngayon bilang Andrew Mountbatten Windsor. Kasabay nito, pinapaalis din siya sa Royal Lodge Mansion sa Windsor Estate at ililipat sa pribadong tirahan sa Sandringham. Giit ng palasyo, nananatili ang kanilang pakikiramay sa mga biktima ng pang-aabuso. Binigyan din ni King Charles
Dalayunin ng hakbang na protektahan ang reputasyon ng monarkiya sa gitna ng lumalaking batikos sa publiko. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 15, na nagsasabi, "Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!